Pamilyar ba sa inyo ang pakiramdam na ito? Gabi na, nakahiga ka na sa sofa, komportable na, tapos biglang traidor na umaalulong ang iyong tiyan. Kusa nang hahakbang ang paa mo papunta sa refrigerator. Pero heto ang tanong, itong midnight sandwich ba o itong isang dakot ng biskwit, sila ba ang tunay mong kaibigan na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at busog na pakiramdam? O sila ang lihim na kaaway na humahad lang sa iyong pagtulog, enerhiya at kalusugan? Ngayon, magsasagawa tayo ng isang masusing repaso sa inyong night menu. Pag-aaralan natin ang 20 produkto. 10 ang dapat iwasan pagkatapos lumubog ng araw at ang huling 10 ang magiging tapat ninyong kaagapay tungo sa perpektong pagtulog. Nangangako ako, pagkatapos nitong video, malalaman mo na kung paano gawing kakampi ang merienda sa gabi at hindi kaaway para gumising ka na tunay na nakabawi ng lakas. Pero bakit nga ba napakahalaga kung ano mismo ang ating kinakain bago humiga? Hindi lang ito tungkol sa sobrang kalorya tulad ng iniisip ng marami. Ang ating katawan ay isang napakakomplikadong sistema na sumusunod sa sarili nitong orasan na tinatawag nating ritmong sirkadyano. Sa gabi, kapag tayo ay natutulog, hindi naman patay ang ating katawan. Naglilipat ito sa recovery mode. Nagaganap ang pagtanggal ng toxins, pagpapabago ng mga silula, at pag-aayos ng impormasyon sa utak. At ang pagkain na ating kinain bago matulog ay direktang nakakaapekto sa lahat ng prosesong ito. Ang mabibigat na pagkain ay pumipilit sa ating digestive system na magtrabaho ng overtime, imbes na ito ay nagpapahinga. Ang asukal ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng glucose at ng stress hormone na cortisol, na siyang bumabawas sa ating pagkakataon na makaranas ng malalim na tulog. Bukod pa rito, may mga sangkap tulad ng caffeine na humaharang sa paggawa ng melatonin, ang pangunahing hormone para sa pagtulog. Kaya naman, ang tamang pagpili ng pagkain sa gabi ay hindi lang tungkol sa diet. Ito ang susi sa dekalidad na pagbawi ng lakas at pagpapagaling ng ating buong katawan. Kaya, umpisahan na natin ang ating blacklist sa kalaban numero 1, ang mga pagkaing mamantika at prito. Isipin mo ang isang masarap at juicy na burger, fries, o kaya naman ay isang malaking slice ng pizza. Nakakaengganyo pakinggan, pero sa totoo lang, para sa tiyan mo bago matulog, ito ay isang bangungot. Ang mga pagkaing ito ay nagdudulot ng matinding pagod sa ating digestive system. Ang tiyan at atay mo ay mapipilitang mag-overtime para lang matunaw ang lahat ng taba na iyan. Hindi lang ito nagdudulot ng kabigatan at discomfort, kundi pati na rin ng heartburn or acid reflux. Dahil nakahiga ka, mas madaling umakyat ang stomach acid pabalik sa iyong esophagus na magdudulot ng masakit na paghapdi na siguradong makakaistorbo sa pagtulog mo. I-imagine mo ang iyong tiyan bilang isang maliit na pabrika na dapat ay nagsara na para sa gabi. Pero sa halip, nakatanggap ito ng biglaan at napakakakomplikadong order. Ang mga workers or enzymes ay pagod na at ang mga makina ay nag-overheat na. Ang resulta? Walang pahinga hindi lang sa iyong digestive system, kundi pati na rin sa iyo. Kaya sa halip na mahimbing na tulog, ang makukuha mo ay balisang pagpapabalik-balik at ang banta na magising kinabukasan na may mapait at hindi kaaya-ayang lasa sa bibig. Ang pangalawang bagay na dapat nating iwasan sa hapunan ay ang mga pagkain na maanghang. Kaya sa mga mahihilig sa Mexican or Thai cuisine, mag-ingat po tayo. Ang sili, curry, tabasco, at iba pang matatapang na pampalasa ay may sangkap na tinatawag na capsaicin. Ito ang dahilan kung bakit parang nasusunog ang ating bibig. Ngunit hindi lang sa panlasa natin,
humihinto ang epekto nito. Dahil sa capsaicin, tumataas ng kaunti ang kabuuang temperatura ng ating katawan. Sa umaga, baka makatulong pa ito sa ating metabolismo. Pero pagdating ng gabi, kailangan ng katawan natin na lumamig ng kaunti para makatulog tayo ng mahimbing at makarating sa deep sleep. Ang pagtaas ng temperatura ay nakakagulo sa natural na prosesong ito. Kaya ang tulog natin ay magiging mababaw at putol-putol. Dagdag pa rito, ang maanghang tulad ng mamantikang pagkain ay madalas magdulot ng heartburn o kaya naman ay pananakit ng tiyan. Kaya kung ayaw mong magpabalik-balik sa higaan at maramdaman na para kang nag-aapoy na kalan, mas mainam na sa tanghalian na lang nating kainin ang mga maanghang na putahe. Mayroon tayong isang hindi inaasahang dumating sa listahan ng mga ipinagbabawal, ang tsokolate, lalo na yung dark or mapait. Sa tingin natin, ano bang masama sa ilang piraso ng dark chocolate na sinasabing may benepisyo? Pero may dalawang problema pala dito. Una, ang tsokolate ay may caffeine. O mas kaunti ito kumpara sa isang tasa ng kape. Pero kahit maliit na dosis lang ay sapat na para guluhin ang pagtulog ng mga sensitibong tao. Pangalawa, may isa pang stimulant sa cocoa beans, ang theobromine. Mas banayad ang epekto nito kaysa sa caffeine, pero mas tumatagal naman ito. Nagpapabilis ito ng tibok ng puso at maaaring magbigay sa iyo ng gising na pakiramdam sa oras na hindi mo naman talaga ito kailangan. Isipin mo, pinipilit mong patulugin ang utak mo. Tapos may naglagay ng isang maliit na patak ng energy drink sa tubig na iniinom nito nang hindi mo namamalayan. Kahit konti lang, ramdam pa rin ang epekto. Nagiging mas makulit ang mga iniisip mo, mas mahirap mag-relax at humahaba ang proseso ng pagtulog. Kaya mas mainam na ang tsokolate bilang dessert ay kainin mo na lang sa umaga o sa unang bahagi ng araw. Alam na nating lahat to, pero kailangan pa ring ulitin. Ang kape at matapang na itim o berdeng tsaa ang pangunahing kalaban ng maayos na pagtulog. Ang pangunahing may sala, syempre, ay ang caffeine. Isa itong napakalakas na stimulator ng ating central nervous system. Ang trabaho niya, i-block ang tinatawag na adenosine receptors sa utak. Ang adenosine ay ang chemical na naiipon sa katawan sa buong maghapon at ito ang sumisinyas sa atin na pagod na tayo at kailangan na nating matulog. Sa pamamagitan ng pag-block nito, parang niloloko lang ni caffeine ang utak natin para isiping hindi pa tayo inaantok. Heto ang pinakaimportante. Ang half-life ng caffeine ay umaabot ng 4 hanggang 6 na oras. Ibig sabihin, kung uminom ka ng isang tasa ng kape bandang 6:00 ng hapon, pagdating ng hating gabi, kalahati pa rin ng caffeine dose na yon ay naglilibre pa sa sistema mo. Sapat na ang dosis na yan para gawing mababaw ang iyong pagtulog. Bawasan ang yugto ng deep sleep na napakahalaga para sa pag-recover ng ating katawan at maging dahilan para magising ka ng bigla sa gitna ng gabi. Kaya tandaan lang ang simpleng alituntunin. Walang inuming may caffeine, mga 6 hanggang 8 oras bago ka matulog. Ang pag-inom ng isang basong alak para makatulong sa pag-relax ay isa sa pinakalaganap at pinakamapanganib na mito tungkol sa pagtulog. Opo, totoo na may sedative effect ang alak. Pinapabagal nito ang Central Nervous System or CNS, kaya sa simula, iisipin mong mas mabilis at mas madali kang nakatulog. Ngunit, iyan ay isang malaking ilusyon. Kapag nawala na ang panimulang epekto nito, doon nalalabas ang masamang resulta. Sinisimula ng katawan na iproseso or i-metabolize ang alak. At ito ang nagdudulot ng pagkasira sa istruktura ng iyong pagtulog. Partikular,
Lubhang naaapektuhan ang rapid eye movement o REM phase, ang bahagi ng pagtulog na responsable sa panaginip, pagpoproseso ng emosyon at pagpapatibay ng memorya. Ang iyong pagtulog ay nagiging pira-piraso at putol-putol. Maaari kang mas madalas magising sa ikalawang kalahati ng gabi at paggising mo, makakaramdam ka ng matinding uhaw o dehydration at sakit ng ulo. Pinaparelax din ng alak ang mga kalamnan ng lalamunan. Maaari nitong palubhain ang hilik at maging sanhi pa ng apnea, ang bigla at panandali ang pagtigil sa paghinga habang natutulog. Kaya ang katulong na ito ay isa palang magnanakaw na kumukuha sa pinakamahalaga sa lahat, ang kalidad ng iyong pamamahinga. Paborito mo bang kumain ng cake, pastry, matatamis na tinapay, o candy bago ka matulog? Tandaan, diretso yan sa magulo at puyat na gabi. Kapag ang napakaraming asukal ay pumasok sa iyong dugo, biglang tataas ang iyong blood sugar o glucose level. Dahil dito, ang ating pancreas ay mabilisang maglalabas ng matinding dami ng insulin para lang maibaba ang asukal na ito. Ang epekto, biglang babagsak ang glucose level mo. Minsan, mas mababa pa sa dapat. Itong pag-akyat at pagbaba ng asukal, parang roller coaster, talagang nakaka-stress sa buong sistema ng katawan. Nakikita ng ating utak ang mabilis na pagbaba ng asukal bilang isang panganib. Kaya maglalabas ito ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Tandaan, ang cortisol at adrenaline ay mga hormone na panggising, panglaban, o pangtakas at hindi para sa pahinga. Kaya naman, pwede kang magising sa gitna ng gabi na kinakabahan, mabilis ang tibok ng puso, at walang ideya kung ano ang nangyayari. Ang totoo, sinisikap lang ng katawan mo na ayusin ang kalat na dulot ng kinain mong dessert. Kung gusto mo talagang kumain ng matamis, mas mainam kung prutas na lang. Pero syempre, may mga dapat din tayong tandaan tungkol sa pagkain ng prutas. Pagdating sa prutas, kailangan nating maging maingat lalo na sa mga citrus. Sigurado, ang mga orange, grapefruit, mandarin, at kahit pinya ay punong-puno ng vitamin C at antioxidants. Pero may isa silang katangian, mataas ang acidity o kaasiman ng mga ito. Para sa maraming tao, ang pagkain ng maaasim na prutas habang walang laman ng tiyan o bago matulog ay maaaring maging sanhi ng pangangasim ng sikmura o acid reflux. Kapag humiga na tayo, mas madaling umakyat ang asido mula sa tiyan papunta sa ating esophagus or lalamunan. Ito ang nagdudulot ng matinding panunumbat at pagkasunog sa dibdib. Hindi lang ito nakakaistorbo sa tulog, pero maaari din itong masira ang sensitive lining ng ating esophagus. Dagdag pa rito, kahit natural ang asukal sa mga prutas na ito, maaari pa rin itong magdulot ng maliit na pagbabago-bago sa ating blood glucose level na napag-usapan na natin. Kaya kung madalas kang sinisikmura o kung sensitibo ang iyong tiyan, mas mainam na kainin ang mga citrus na ito sa umaga o sa unang bahagi ng araw. Para sa gabi, humanap tayo ng mas neutral o hindi maasim na alternatibo. Kung pinahahalagahan mo ang kalidad ng iyong tulog, hindi magandang ideya ang maghapunan ng makatas na steak o chop. Ang pulang karne, tulad ng baka, baboy o tupa, ay lubhang mayaman sa protina at taba. Kaya naman, isa ito sa mga pagkain na matagal tunawin. Kakailanganin ng iyong sistema ng pagtunaw ng maraming oras at lakas para lang maproseso ito. Habang sinusubukan mong makatulog, ang tiyan mo naman ay nagtatrabaho ng todo. Para itong sinusubukang matulog habang may nagbobomba o gumagamit ng jackhammer sa kabilang pader. Hindi talaga makaka-relax ng husto ang katawan mo at hindi rin ito makakapasok
sa deep recovery mode. Lalo na kung may isa sa mga pangunahing sistema mo ang abala sa matinding gawain. Dahil dito, magiging mababaw lang ang tulog mo at paggising mo sa umaga, baka makaramdam ka ng bigat at parang kulang sa pahinga. Kaya i-reserve na lang ang mga steak para sa tanghalian. Para sa hapunan, mas maganda kung pipili ka ng mas magaan na pinagkukunan ng protina. Ang matatamis na soft drinks ay tatlong matinding kalaban ng inyong pagtulog. Una, karamihan dito ay puno ng asukal. Ito ang sanhi ng mabilis at matinding pagtaas-baba ng blood sugar na parang roller coaster ride. Dahil dito, naglalabas ang katawan ng stress hormones, kaya madalas tayong magising sa gitna ng gabi. Pangalawa, maraming sikat na soft drinks, lalo na ang mga cola, ang may caffeine. Kahit pa parang kasing dami lang ito ng isang tasang kape na hindi ganoong katapang. Sapat na ito para maging miserable ang gabi mo. At pangatlo, may carbon dioxide bubbles ito. Ang mga bula na ito ay nagdudulot ng kabag at paglobo ng tiyan. Mahirap matulog kapag naninikip at mabigat ang pakiramdam ng tiyan mo. Ang pressure mula sa tiyan ay maaari ring maging dahilan ng acid reflux na magdudulot ng matinding pangangasim o heartburn. Sa madaling salita, kapag umiinom ka ng soft drinks bago matulog, kusa mong sinisira ang iyong sariling pagtulog. Parang sinasadya mo nang maging hindi mapakali at hindi komportable ang gabi mo. At ang panghuli sa ating listahan ng mga pagkaing dapat iwasan bago matulog ay ang mga gulay na cruciferous. Oo, tama ang dinig mo. Ang mga super healthy na pagkain tulad ng broccoli, cauliflower at repolyo ay maaari ring maging kalaban ng iyong pagtulog. Bakit kaya? Ang mga gulay na ito ay mayaman sa tinatawag nating insoluble fiber. Ang fiber ay napakaganda sa ating bituka kung araw nakakatulong ito sa pagtunaw at nagsisilbi ring pagkain para sa ating good bacteria. Pero kapag dinudurog ng ating bakterya sa bituka ang fiber na ito, naglalabas ito ng sobrang dami ng hangin o gas. Kung araw, hindi natin ito masyadong napapansin dahil gumagalaw tayo. Pero sa gabi, habang nakahiga at hindi gumagalaw, ang naipong gas o kabag ay nagdudulot ng matinding discomfort, pagpuon at pananakit ng tiyan. Ito ang dahilan kung bakit ka nagigising at hindi mapakali, maso. Kaya, sa kabila ng kanilang benepisyo, mas maganda kung kakainin mo ang mga gulay na ito tuwing tanghalian o kahit man lang 3 hanggang 4 na oras bago ka humiga para bigyan ang iyong digestive system ng sapat na oras upang matapos ang kanilang trabaho. At ngayon, magsimula na tayo sa nakakatuwang bahagi. Nangunguna sa ating listahan ng mga inirerekomendang pagkain, walang iba kundi ang pabo, wanyush, turkey. At tandaan, hindi lang ito basta alamat na may kinalaman sa araw ng pasasalamat, Thanksgiving Day. Ang karne ng pabo ay isa sa pinakamahusay na pinagmumula ng isang amino acid na tinatawag na tryptophan. Bakit napakahalaga nito pagdating sa pagtulog? Ang tryptophan sa ating katawan ay nagsisilbing building block or panimula sa paggawa ng dalawang mahahalagang hormone. Una, nagiging serotonin ito, ang tinatawag na hormone ng kaligayahan na responsable sa ating maayos na pakiramdam at pagiging relax. Pagkatapos, lalo na kapag madilim na, ang serotonin ay nagiging melatonin, ang sikat na sleep hormone na nagre-regulate ng ating circadian rhythm at nagdudulot ng antok. Kaya naman, sa pagkain ng maliit na piraso ng nilaga o inihaw na pabo, mga 2 oras bago matulog, binibigyan mo ang katawan mo ng kinakailangang materialis para gumawa ng sarili nitong natural
na pampatulog. Ang pinakamahalaga lang, huwag magpakabusog o labis sa dami ng porsyon at iwasan din ang mga matatabang sarsa. Subukan mong kumain ng isang maliit na dakot ng almendras bago ka matulog. Isa itong napakagandang ideya. Ang mani na ito ay talaga namang mayaman sa magnesium. Ang magnesium ay isang mineral na may susi o mahalagang papel sa pagpapahinga at pag-relax ng ating katawan. Nakakatulong ito para mapakalma ang ating nervous system, pababain ang level ng cortisol, ang stress hormone, at i-relax ang ating mga kalamnan. Kadalasang iniuugnay ang kakulangan sa magnesium sa insomnia at sa balisang pagtulog. 30 gramo lang ng almendras ay sapat na para matugunan ang halos isang kapat ng pang-araw-araw mong kailangan nito. Bukod pa riyan, ang almendras ay naglalaman din ng protina at healthy fats. Ito ang tutulong para manatiling stable ang blood sugar level mo habang natutulog, kaya maiiwasan mong magising sa hating gabi dahil sa gutom. Isa ring pinagmumula ng melatonin ang almendras. Kaya hindi lang ito basta pang snack, kundi ito ay isang tunay na triple combo para makakuha ka ng kalidad na tulog, pagpapahinga, pagpapatatag, at suporta sa hormone. Nais mo bang makatulog ng mas mahimbing? Subukan mong uminom ng isang basong cherry juice. Pero hindi lang basta-bastang juice. Ang kailangan mo ay yung galing sa tart or maasim na klase ng cherry tulad ng Montmorency variety. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga prutas na ito ay isa sa iilang natural na pinagkukunan ng melatonin, ang hormone na siyang nagre-regulate o nagpapatakbo ng ating biological clock. Ang regular na pag-inom ng tart cherry juice ay maaaring makatulong para humaba at gumanda ang kalidad ng iyong pagtulog, lalo na sa mga taong hirap matulog o may insomnia. Bukod pa sa melatonin, sagana rin ng cherry sa antioxidants tulad ng anthocyanins na kilalang may anti-inflammatory pa rin effect o panlaban sa pamamaga. Kapag nabawasan ng pangkalahatang pamamaga sa katawan, mas nagiging malalim at mas nakakabawi ng lakas ang iyong pagtulog. Mahalaga lang na pumili ng juice na walang dagdag na asukal, unsweetened, para hindi magkaroon ng reverse effect. Isang maliit na baso nito, inumin mo lang mga 1 o 2 oras bago matulog. Ito na ang magiging natural at masarap mong pantulong sa pagtulog. May isa pa tayong napakagandang prutas para sa panggabing merienda, ang saging. Para bang ginawa talaga ito ng kalikasan para tulungan tayong mag-relax. Una, mayaman ang saging sa potassium at magnesium. Ang dalawang mineral na ito ay itinuturing na natural na muscle relaxants. Ibig sabihin, tumutulong ito para kuminis at mag-relax ang ating mga kalamnan. Nakakatulong silang tanggalin ang pagod at tensyon na naipon sa maghapon. Bukod pa rito, pinipigilan din nito ang pagkakaroon ng night cramps o pulikat sa paa na kadalasang nakakasira sa tulog. Pangalawa, tulad ng turkey, mayroon ding tryptophan ang saging. Alam na natin na mahalaga ang amino acid na ito sa paggawa ng serotonin at melatonin. Ang fiber naman na nasa saging ay nakakatulong para maiwasan ang biglaang pagtaas o pagbaba ng ating blood sugar. Kaya sa pagkain lang ng isang maliit na saging sa gabi, tinutulungan mo ng mag-relax ang iyong katawan at isip. Inihahanda nito ang buong sistema mo para sa kumpleto at mahimbing na tulog. Ito ay isang simple, abot kaya at napaka-epektibong paraan para gumanda ang kalidad ng iyong pahinga. Ang isang baso ng maligamgam na gatas bago matulog ay talagang isang nakasanayan na at may matibay itong dahilan. Ang ritual na ito ay gumagana sa maraming aspeto. Una,
Sa siyentipikong paliwanag, mayroon itong tryptophan, ang amino acid na siyang nagiging simula ng melatonin. Mayaman din ito sa calcium na tumutulong sa utak para magamit ang tryptophan sa paggawa ng sleep hormone or melatonin. Pangalawa, malaki ang gampanin ng sikolohiya. Para sa marami, ang mainit na gatas ay nagpapaalala sa atin ng pagkabata, pag-aalaga at kaligtasan. Ang mismong ritual ng paghahanda at dahan-dahan na pag-inom nito ay tumutulong sa ating mag-relax, kalimutan ang mga stress ng araw, at maghanda para sa pagtulog. Ang mainit na likido ay nakakapagpainit at nakakapagpakalma. Kaya ito ay isang malakas na kombinasyon ng biochemical at psychological na epekto. Kung hindi ka lactose intolerant, ang isang maliit na tasa ng maligamgam na gatas ay magiging perpektong pangwakas sa iyong araw. Ang kaunting oatmeal ay hindi lang magandang pang-almusal, isa rin itong perpektong panggabing merienda. Ang oats ay mayaman sa complex carbohydrates. Hindi tulad ng simpleng asukal, mabagal itong madigest, kaya't unti-unti at dahan-dahan lang tumataas ang sugar level mo sa dugo. Ang prosesong ito ay nag-i-stimulate ng insulin at ang insulin 1 naman ang tumutulong para mas madaling makarating ang tryptophan sa utak at doon na siya nagiging serotonin. Kaya nagkakaroon tayo ng banayad at natural na pag-stimulate para tayo ay makapag-relax. Bukod pa rito, ang oats mismo ay natural na pinanggagalingan ng melatonin. Magluto lang ng maliit na serving ng oatmeal gamit ang tubig o gatas, lagyan ng kaunting saging o isang dakot na nuts, at makukuha mo na ang perpektong pagkain pang tulog. Makaka-relax ito, magpapatagal ng busog, at magbibigay ng lahat ng sustansya na kailangan ng utak mo para sa pag-recover sa gabi. Ang importante lang, iwasan ang mga ready-to-eat na oatmeal na may asukal. Kung hindi ka mahilig sa gatas, isang mainit na tasa ng chamomile tea ang perpektong alternatibo. Sa loob ng maraming siglo, ginagamit na ang chamomile sa tradisyonal na panggagamot para magpakalma at mapabuti ang kalidad ng tulog. At ngayon, kinukumpirma ito ng modernong agham. May taglay ang chamomile na isang antioxidant na tinatawag na apigenin. Ang substansyang ito ay kumakapit sa ilang receptor sa ating utak na siyang responsable sa pagbawas ng pagkabalisa at pagdala ng antok. Sa madaling salita, halos pareho ang epekto ng apigenin sa ilang pampakalma o sedative, pero mas banayad ito at wala itong side effects. Ang pag-inom ng isang tasang mainit at mabangong tsaa bago matulog ay isang napakagandang ritual para makapag-relax, mawala ang stress, at ihanda ang iyong nervous system para sa pahinga. Siguraduhin lang na purong herbal tea ang iniinom mo at hindi black or green tea na may halong chamomile. Bukod sa almonds, isa pa sa maituturing nating superhero pagdating sa pagpapatulog ay ang walnuts. Natatangi ito dahil mayroon itong pinagsama-samang sangkap na talaga namang tumutulong sa pagtulog. Una, ito ay isa sa pinakamahusay na plant-based na pinagkukunan ng melatonin. Pangalawa, mayaman din ito sa tryptophan. At pangatlo, naglalaman din ito ng sapat na dosis ng magnesium para makatulong mag-relax ang mga kalamnan at sistema ng nerbyo. Higit pa rito, mayaman ang walnuts sa omega-3 fatty acids, partikular na ang alpha-linolenic acid, ALA. Ang ALA na ito ay nagiging DHA, docosahexaenoic acid, sa ating katawan, at ang DHA naman ang siyang nagpapasigla sa produksyon ng serotonin. Ibig sabihin, ang isang dakot lamang ng walnuts ay nagbibigay na ng kumpletong suporta para sa inyong pagtulog sa iba't ibang paraan. Nakakatulong ito para makatulog ka agad
at makatulog ng mahimbing dahil nabibigyan nito ng kailangan ang ating utak at katawan. Kung mas gusto mo ang hapunan na nakakabusog pero hindi nakakabigat, mag-focus sa mga puting isda na mababa sa taba, gaya ng kod, haki o halibut, kaysa sa mabigat na pulang karne. Mas mabilis at mas madaling tunawin ang puting isda. Kaya, hindi nito binibigatan ang inyong digestive system sa gabi. Pero, ang pinakamalaking benepisyo nito ay ang mataas na taglay nitong vitamin B6. Ang vitamin na ito ay may critical na papel sa paggawa ng hormones. Kailangan ito ng katawan upang makonvert ang amino acid na tryptophan tungo sa melatonin, ang sleep hormone. Kung walang sapat na vitamin B6, magkakaproblema ang prosesong ito kahit pa marami kang kinakain na may tryptophan. Kaya naman, ang isang maliit na piraso ng isdang inihaw o inasnan na may simpleng gulay, 2 hanggang 3 oras bago matulog, ay ang perpektong hapunan. Ito ay nakakabusog at nagbibigay sa inyo ng susing elemento para makagawa ng sleep hormone ang katawan ninyo. Panghuli, ito ang simple pero napaka-epektibong option para sa mga naghahanap ng mabilis na panghimagas bago matulog. Whole grain toast na may kaunting natural na peanut butter. Ano ang sikreto nito? Nasa perpektong kombinasyon ng complex carbohydrates at protina. Ang whole grain bread ay nagbibigay ng mabagal na paglabas ng glucose. Ito naman ang nagpapataas ng serotonin at pumipigil sa biglaang pagbaba ng sugar levels habang natutulog. Ang peanut butter naman ay may protina at healthy fats na nagpapabusog ng matagal at isa rin itong magandang source ng tryptophan. Ang power duo na ito ay tumutulong upang maging stable ang blood sugar mo sa buong gabi, pinapakalma ang nervous system, at binibigyan ng utak ng building materials para sa sleep hormones. Ang mahalaga, pumili ng tinapay na gawa sa whole grain at peanut butter na walang added sugar o palm oil. Simple lang ito, masarap at talagang epektibo. Kaya, mag-summarize na tayo. Gaya ng nakita ninyo, ang pagkain bago matulog ay hindi lang tungkol sa calories. Ito ay tungkol sa biokemika ng ating pahinga. Ang pagpipilian natin sa kusina tuwing gabi ay pwedeng mag-umpisa ng sunod-sunod na reaksyon sa ating katawan na magdudulot ng gulo at puyat sa umaga. O kaya naman, ito ang magiging susi sa malalim at nakakabawi nating tulog. Nalaman natin na ang pangunahing kaaway ng ating pagpapahinga ay ang mga pagkaing matataba, maaanghang, at matatamis. Kasama rin dyan ang mga tinatawag nating stimulant tulad ng kape at alak. Ang mga ito ay nagpapabigat sa ating tiyan, nagpapagising sa ating nervous system, at nagugulo ang ating natural na ritmo ng katawan. Pero ang ating matalik na kaibigan naman ay ang mga pagkain na mayaman para tryptophan, magnesium, at melatonin. Turkey o inihaw na manok, mani, cherry, saging, at maligamgam na gatas. Ang mga ito ay dahan-dahang nagpapatahimik, nagre-relax, at nagbibigay sa katawan ng kailangan nito para makagawa ng sarili nating sleep hormones. Ngayon, nasa inyo na ang pagpili. Gawin nating isang malinaw at sadyang hakbang para sa kalusugan ang inyong midnight snack, imbis na basta-bastang ugali lang. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pagtapos sa videong ito. Kung nakatulong ito sa inyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo ma-miss ang mga bagong talakayan tungkol sa kalusugan at nutrisyon. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang madalas ninyong kainin bago matulog? O baka naman, may sikreto kayong pagkain para sa masarap na tulog? I-share ninyo sa comments sa baba. Pag-usapan natin yan.